Hello, Aries, Sagittarius, Leo, fire signs. So this is your monthly reading by element tayo. So fire sign, Aries, Sagittarius, Leo, love reading for the month of April. So I'm going to do past, present, and future love reading for Aries, Sagittarius, Leo. I'm going to pull oracle card sa past and sa present and sa future. Titignan natin yung mga situations for past, present, and future. So, let's see. In the past, remember Aries, Sagittarius, Leo, or fire signs, hindi to para sa inyo. Hindi ito para sa lahat ng fire signs. So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aries, Sagittarius, Leo. So, put yourself in a situation kung saan man kayo naka-resonate. If hindi kayo naka-resonate dito, fire signs, please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay? If hindi kayo naka-resonate at all, then this might not be for you. Pass tayo. Una tayo sa pass. Pass. Yung oracle card ng past is the dragonfly. Be light-hearted, finding out, things coming to light, adapt, change, and heal. So, there's a possibility. May mga nalaman ka dito, dahilan siguro din ng pag-aaway ninyong dalawa ng person na to. So, I think may kilalaman dito yung marriage card. So, pwedeng nalaman mo na married siya or kayo yung married and may nalaman kang clarity sa kanya na may someone involved sa connection ninyo as a marriage ninyo. Pero feeling ko dito sa reading na to is your person parang nangako siya sa'yo. Then, in the past, may mga promises siya sa'yo, plans together, goals together. Pero, nagkaroon ng clarity sa'yo na might be this person pala is married. And, feeling like, ito kasi yung promise na to is all about planning lang talaga. Mga promise lang, walang nangyayari, walang action or something like that. So, as a point na nagkaroon kayo ng arguments itong person na to because of the clarity. So, I think this person still trying to connect with you, trying to talk to you, trying to move forward towards with you. But it's very obvious that this person lied to you or cheated on you. So, nung nalaman mo siguro yung katotohanan, dumating sa point na nung nagtatalo na kayong dalawa, nagtry pa siguro siya mag-explain or nagtry pa siguro siya na ayaw niya siguro ng, or denying ba, something like that. Hanggang sa dumating na naging cold na yung connection ninyo ng person mo na to. So, hanggang sa dumating na sa point na parang hindi ka na sure kung mahal mo pa ba siya? Pagmamahal pa ba to? Or may galit na? Or something ganyan, yung nararamdaman mo. Kasi, hindi na meron ng agad na, sa mga unexpected na nangyari, unexpected na nalaman mo, parang bigla kang na-disappoint eh. So, parang dumating sa point na lalo na nung nagiging cold na yung connection ninyo or on and off ba kayong dalawa dito. Dumating na kasi sa point na parang you just really wanted the real clarity talaga dito or kung meron man talagang like clear na clear sa'yo
is you just really wanted to heal. Like, meron naman ditong healing. Let's clarify this. Knight of Swords. Hmm. See? Feeling ko kasi, itong person na to is still, kahit nung nagluloko siya sa'yo, or nagsisinungaling siya sa'yo, parang yung feeling mo kasi dito is wala siyang ginagawa talaga. So, nandyan siya. Feeling ko LDR kayo nito. Kasi, syempre, kung hindi kayo LDR nito, definitely ma-obvious mo talaga na may someone else siya. I think you're an LDR because you don't know what is really happening sa kanya. Pag hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nag-video call. So, may cheating na pala na nangyayari na akala mo you are in love with each other, that you are meant for each other, you are planning and even so focus talaga sa relationship na meron kayo, but then dumating din pala sa point na malalaglag lang pala tong connection na to. Kumbaga mag-fail lang. And dahil sa mga bagay na siguro I think you did try to ask this person pero never siya sumagot sa'yo ng tama. Minsan, ini-ignore niya, minsan sinasabi niya wala, wag mo nang pansinin yan, wala yan, mga ganong mga bagay. So, nung unexpectedly nalaman mo, nagtalo kayo. So, as in, like, yun yung nangyari. So, ito yung nangyari sa past. Okay? You might be dealing here, you or your, you are the Aries, Sagittarius, Leo. You might be dealing here with Taurus, might be Capricorn. I mentioned Capricorn, Taurus, Aquarius, Gemini, Libra, Gemini, Aquarius, or yeah, Capricorn din pwede. Nandito din naman. Sun, Moon, Rising, Venus. So at this present, karmic relationship. So fleeting triggers, turmoil, resentments, lessons, letting go, and loving you. So, might be you are a karmic relationship. Might be nasa karmic connection kayong dalawa ng person na to. Kasi feeling ko, parang feeling nyo, ang tagal nyo nang magkasama, ang tagal nyo nang magkarelasyon. Kasi I don't think so naman na sobrang matagal na kayo nang hindi mo nalalaman na kung be married siya or sila pa ng asawa niya or nagkabalikan ba sila ng asawa niya. So, pero yun yung feeling nyo sa isa't isa na parang feeling like connected talaga kayo, na feeling like ang tagal nyo nang magkarelasyon kasi nasa karmic relationship pala kayo. Karmic connection. Na you thought na kayo na. Yun pala, hindi. So, at this present situation, so right now, at this present, you are really trying to move forward. Parang para sa'yo, you are having that confident na kaya ko to. Parang kaya ko mag-move on. Kasi sa mga nalaman mo, parang you choose yourself to move on na with this Queen of Wands. Parang hindi mo pinaparamdam sa kanya na apektado ka, pero namimiss mo talaga tong person na to. Namimiss mo siya pero hindi mo lang pinapa-obvious sa kanya na apektado ka. You're still confused talaga. Bakit niya ginawa yun sa akin? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Bakit ganun? Madami kang question sa isipan mo. Confused ka pa talaga. And somehow, sometimes, even ito na yung ginagawa mo, ito na yung pinapakita mo ngayon. Pero, marami pa ding tanong sa isipan mo parang even nag-aantay ka pa din ng, kumbaga, explanation from him, or real closure ba, or na baka bumalik pa talaga siya, ma-realize niya na ikaw talaga yung mahal niya, mga ganong mga bagay. Pero, ano't ano pa man, parang accept mo naman na etong sitwasyon na to pwedeng
aabot talaga siya sa point of like separation talaga. So, hindi ka na umaasa. Pero however, deep inside, minsan namimiss mo siya. Nag-aantay ka pa din kahit papano. Nasa point ka ngayon of soul searching. So, I think you gave this person silent treatment. Okay? Dahil gusto mo munang mapag-isa to find the right path, hanapin yung sarili mo, kasi ang daming tanong sa sarili mo nang hindi mo masagot-sagot, and as a point that you just really want to cut off this cycle, to have some changes in your life right now. So, parang as a point na lessons, parang you are learning your lessons right now, letting go but loving you. So, you still love this person kasi namimiss mo talaga siya. Pero parang hindi naman pretending, but you are trying na hindi ka madala sa nararamdaman mo dahil alam mo na ito yung tama, ito yung dapat kong gawin, ito yung kailangan kong gawin. So, you guard yourself talaga dito sa person na to and decided ka talaga dito. Desidido ka dito talaga dahil sa parang hindi na mahirap na sa mga clarity na nalaman mo. Parang mahirap na kayo na magkaintindihan pa. So, let's see. I will going to clarify this Two of Swords. What is this Two of Swords, please? See? Minsan, nako-confuse ka pa sa nararamdaman mo whether to wait for this person to really offer his promise to you, to offer you new beginning talaga. May mga plano kasi kayo eh. So, parang minsan nako-confuse ka ba, mag-move on na ba ako? Or baka tutuparin niya pa yung mga pangako niya sa akin na magkaroon kami ng complete and successful relationship together. Or aalis na lang ako ng kalmado sa sitwasyon. Hayaan ko na lang na ayusin niya yung mga dapat ayusin niya sa buhay niya. So, cause you are still very disappointed kasi. You're very disappointed. You are trying to move forward naman na. Pero syempre, hindi naman talaga, alam natin lahat, hindi madali mag-move on. Minsan, bumabalik tayo, nagpo-memory flashback, namimiss natin, gaya nito, namimiss natin yung tao, mahal pa natin, hindi ganun kadali na sabihin na hindi ko na siya mahal, dahan-dahan. So, nasa sitwasyon ka pa ngayon talaga at this present of like, moving on process pa talaga, healing process pa talaga. So, you might also be, I think this is you, yeah, this is Aries, Sagittarius, Leo, and, you might also have Virgo in your chart. Check your placements. Yeah. Kasi, kung aalis ka sa connection talaga ninyo, hindi mo naman gusto to eh. Pero parang para sa'yo, ayaw ko na lang ng gulo. Ayaw ko manggulo. Alis na lang ako. Parang ganun. So, let's see the challenge first. Ano yung magiging challenge dito? Sa relationship ninyo or situation ninyo. Paano kayo mabuo ulit or paano ninyo tuparin yung pangako ninyo sa isa't isa na you're going to have a successful and fulfilled relationship. Yun yung challenge dito ngayon. So, your hope here sa connection na meron kayo is you are hoping na magsisi siya sa ginawa niya talaga. Kumbaga, malulungkot siya nang wala ka. Magsisi siya na ginawa niya to sa'yo at babalik siya para mag-sorry sa'yo na nagsisi nga siya sa ginawa niya and ayusin niya yung sa inyo, mga ganun. You're hoping for that talaga, na hindi siya makamove on din sa'yo, gaya ng nararamdaman mo. You are hoping na ayusin niya to. Hindi siya makamove on, magsisisi siya at babalik siya. Ito pa rin yung pangako niya. So, what is your fear here?
na ito na talaga yung katapusan ninyong dalawa. So, baka itong separation na to is, ito na to, wala nang babalikan pa dito. So, that is your fear. So, the future runner. So, runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. So, let's see. Runner. So, kung may narinig kayong maingay, pasensya na ha. Maingay yung aso ko. Future. So, babalikan ka pa talaga ng person na to. Siyempre, kung sabihin na natin na may mga pinagdaanan na kayong dalawa, possible talaga, magpaparamdam pa to talaga sa'yo. Magpaparamdam pa siya, may communication pa ako nakita and pagbabalikan. So, parang, either you will going to manifest pa din, however, na kumbaga, syempre, you wanted man na to move on. Pero dahil namimiss mo siya, mahal mo pa rin siya, part of you is still manifesting na babalik siya. So, there is a possibility magpaparamdam pa talaga itong person na to. And feeling ko dito, parang, I don't know, I think ikaw kasi dito ikaw yung parang hindi ka na sure kung ikaw ata yung runner dito Yung parang meron ka ng fear of intimacy. Meron ka ng fear na din sa mga pwedeng mangyari. Na baka mangyayari ulit to. Kasi ikaw yung hindi mo alam kung ano yung decision ng gagawin mo. So, or even may fear ka din dito na baka dito sa part sa future na baka hindi pa rin ikaw nag-iisa. Kumbaga, kung babalik siya, hindi mo alam na nagsisinungaling pa din talaga siya sa'yo. So, parang babalik itong person na to, magpaplano talaga to siya na bumalik sa'yo, to have some changes with you na. So, I want to clarify here, let's see, the Seven of Pentacles. What is this plan? See, may plano talaga siya na to take that leap of faith towards a new beginning with you. Kumbaga, sabihin na natin itong marriage card dito. Pwedeng nalaman mo na nag-uusap pa pala sila ng ex niya, nang hindi niya na lang sinabi sa'yo dahil baka magalit ka, magselos ka nung iisipin mo. Pwedeng nalaman mo na parang, yun na, yun yung pinaka nagigets ko dito yung may connection pa pala sila ng ex niya. Nang hindi mo nalaman, tapos nagkaroon na lang to ng clarity sa'yo. See? Parang nagkaayos silang dalawa. So, parang ganun, nalaman mo. Tapos, parang nalaman mo pa nga dito, hindi lang to basta nagkaayos Parang nalaman mo pa ata dito unexpectedly, nagkaroon sa'yo ng clarity na mayroon pang something sa kanilang dalawa. Parang as a point na pinagsabay niya kayong dalawa. Na nag-offer din pala siya dito ng love, ganyan, while you are still together. So, yun yung nalaman mo. Kaya pala dito sa future, may takot na din talaga sa'yo na baka pwedeng mangyari to ulit. Na pwedeng lokohin ka niya ulit. So, pero yung plano ng person mo talaga dito is gusto niyang i-manage lang yung situation talaga. Gusto niya din ng parang kausapin ka niya at makipagbalikan siya sa'yo to have some changes in life as well. Parang gusto niyang
Parang may part sa kanya na gusto niyang magbago kasama ka. Na-atching ako. Kaya lang, sa future, gusto niya mangyari yun. Parang lalapit siya sa'yo, kakausapin ka niya, sasabihan ka niya na gusto ko nang magbago na kasama ka. Kaya lang sa deep inside, hindi pa naman siguro din siya sure sa decision niya talaga. Parang na-miss ka lang din siguro nito. Kaya yun din yung nasabi niya sa'yo. Wala din naman ako nakikita na makipag-separate siya doon sa ex sa future or might be this month of April. See? Parang nakikita ko dito, even if babalik pa siya sa'yo, hindi pa din siya sure Hindi pa din siya sure sa decision na ikaw na talaga at wala nang iba at iniwan niya na talaga yun. Kumbaga naglakas loob lang din talaga to siya para maging maayos kayo dahil it could be na may miss ka din niya. So, in the future, kung sakaling babalik siya, sa'yo may fear na sa'yo dito na baka mangyayari ulit to. So, might be yung magiging decision mo dito is to choose yourself and to have some changes without this person na din in life without this person. So, might be in the future or this month of April, kung babalik man to siya, hindi mo na siya tatanggapin pa. Not because you don't love him anymore, but because may fear ka na talaga dito na baka maulit-ulit yung pain, yung ginawa niya sa'yo. Attraction. Divine soul counterpart. Attraction, superficiality. So, ang nagigets ko talaga dito sa inyo, Aries, Sagittarius, Leo, with this connection na meron kayo. Kung sakali, sino man sa inyo dito naka-resonate sa reading na to. Meron kayong karmic connection ng person na to. Where you thought na kayo na talaga dahil may mga pinagdaanan na kayo. Pero hindi pala. But you need to let go because you need to learn the lesson even if you still love this person. Gaya ng sabi dito, di ba? Letting go and loving you. So, that is my reading for you. Also, you might be dealing with, okay? I can see Gemini, Leo, or might be this is you, Leo, Aquarius, or you might have Aquarius in your chart. Check your placement. Gemini, Libra, Gemini, Aquarius, yeah. Aries, I can see also Aries here. So, that is Cancer. May Cancer din pala dito. So, that is my reading for you. Thank you, and God bless.